Sa panahon ngayon na ang malalakas na tinig ay madalas natatabunan ang mga matotohanang datos, nararapat lamang na pagtuunan natin ng seryosong pansin ang mensahe ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr. ukol sa National Action Plan for Unity, Peace and Development o NAP-UPD. Ang planong ito, mga kaibigan, ay hindi basta isang dokumentong pampolisiya. Ito ay salamin ng mga totoong karanasan ng mga komunidad na dating pinabayaan, pinatahimik at sinakop ng armadong kilusan. May mga bumabatikos gaya ng National Union of People's Lawyers na sinasabing bago sa pakete pero lumang taktika lang daw ito. Pero hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga barangay na dating bingi sa serbisyo. Ngayon may kalsada na, may klinika, may paaralan, may kabuhayan. Hindi na kailangan mamili ang mga mamayan sa pagitan ng serbisyo at takot. Hindi ito panunupil, ito ay progreso. Nakakabahala ring napakaselektibo ng ilang grupo sa pagtanggap ng datos. Kapag ang ulat ng United Nations ay nagsasabing may child recruitment at karasang gawa ng New People's Army, tinatawag nilang propaganda ng Armed Forces of the Philippines. Pero kapag ang pahayag ng ilang UN rapporteur ay pwedeng ibaluktot para sa kanilang interes, bigla itong nagiging totoo at kapanipaniwala. Ang mas lalong tinatamaan ng batikos ay ang panawagan ng gobyerno para sa transparency sa paggamit ng dayuhang pondo. Kung malinaw ang layunin mo, bakit ka matatakot sa audit? Bakit ayaw ng ilan na alamin kung saan napupunta ang milyong pisong pondo para sa non-government organizations? Ang NAP-UPD ay may sentrong prinsipyo, localized peace engagements, hindi ito pistok sa 5-star na hotel sa Maynila. Ito ay dialogo sa mismong barangay, kasama ang mga gobernador, mayor at mga sektor, kasama ang mga dating rebelde. Ito ang tunay na kapayapaan, nakaugat sa komunidad, hindi sa ideolohiya. At kung sinasabi ng ilan na hindi tinutugunan ng NAP-UPD ang kahirapan o reforma sa lupa, maling-mali sila. Kasama sa plano ang pamamahagi ng titulo ng lupa, suporta sa kabuhayan, edukasyon, logistika at serbisyong legal. Ito ay plano ng pagunlad, hindi plano ng digmaan. Habang ang mga lingkod bayan, dating rebelde at mga development workers ay nagtutulungan para baguhin ang kalagayan ng mga liblib na barangay, ang ilan ay patuloy na ibinabandera ang lumang slogan ng paninira. Panahon nang itigil ang romantisasyon ng armadong pakikibaka. Panahon nang yakapin ang kapayapaang bunga ng tunay na solusyon. Gaya ng sinabi ni Undersecretary Torres, ang mga Pilipino ay pinipili na ngayon ang progreso kaysa propaganda. Igalang natin ang pagpiling yon. At higit sa lahat, suportahan natin ito. Ako po ang inyong lingkod, Jason De Asis sa GDA Channel. Ugaliin tumutok.